forever. Sige po, come on, let's worship God this morning. He is worthy to be worshipped. Come on. King forever. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay at purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you, we honor you. Hallelujah. Come on, let's sing the song one more time. Hallelujah. Oh, Yes, God. praise to the Lord Most High. Yes, Lord, all praise to the Oh, Lord Most praise High. to the one who saves my life. Oh, praise to Jesus Christ, my King in heaven, my King forever. Oh, praise to the Lord Most High. Come on. Oh, praise to the one who saves my life. Oh, praise to Jesus Christ, my King in heaven, my King forever. Hallelujah. Come on, let's pray. Aming Ama, sa umaga pong ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Aming itinataas ang aming Panginoong Yesus sa aming kalagitnaan. Ang dalangin po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus na kayo ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, inanyayaan ka namin na ikaw ang kumilos sa bawat puso, sa bawat kaisipan narito. Lord, take every one of us captive this morning. And Lord, we just want to thank you. We just want to honor you, Lord, this morning. Bless every one of us, O God, as we listen to your word. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon, this morning. Ayan. Yes. So, pwede mo ba nang batiin naman natin ang ating katabi ng magandang umaga sa iyo? Yan. Kumusta po ang gising natin this morning? I hope every one of us magandang gising natin, okay? So, dapat po every Sunday we are ready to go to church, amen? Because the best place to go on a Sunday is the house of the Lord. Yan. So, this morning ay tayo po ay diretso na sa ating pag-uusapan. Last Sunday, ang topic natin is about what? Anger management. Alam ko po, marami sa atin, may natutunan tayo, no? Kasi lahat naman tayo, tinatamaan tayo madalas ng anger, di ba? Madalas tayo ay nagagalit tayo at maraming mga problema ang ating kinakarap. It's because we are not able to manage our anger. Now, this morning naman, ay nasa series pa rin po tayong life management, ano? What you can't manage, you lose. Ang pag-uusapan po natin this morning is crisis management. Yan. Alam po nyo, lahat ng kumpanya ay meron silang crisis management team. Bakit? Because every now and then, ang bawat isa sa atin, o sino man o anumang organisasyon, ay meron po silang kinakaharap na crisis sa kanilang organization or even in our personal lives. Now, I don't know this morning, ilan po sa inyo this morning ang kumakaharap sa isang crisis? How many of you this morning can say, Pastor, may crisis eh. Ano? Alam po niyo kapag pinag-usapan po natin ng krisis, iba't ibang klase ang krisis na dumarating sa ating mga buhay. But every one of us, I believe, maya po ay merong dumarating na krisis sa ating mga buhay, hindi ba? But the question is, how do you manage crisis in your life? Paano po pa natin manage kapag ito ay dumating sa ating mga buhay? So kailangan po ay matuto po tayo ng crisis management. Bakit? Kasi pagka hindi po tayo natuto nito, alam po nyo, hindi magiging maganda ang dulot dito sa ating mga buhay. Now, when we are talking about crisis, what does it mean? Ayan, crisis. Sabi niya, well, the other word for crisis is krisis, kagipitan, problema, pagsubok o peligro. Sa wikang Tagalog po, yun po ang ibig sabihin po ng krisis. So, ang definition po ng crisis according to sa research ko, sabi ganito, crisis is a time of intense difficulty, trouble, or danger. That's the meaning of crisis. Ano po? A time of intense difficulty, trouble, or danger. Now, tatanungin ko po kayo ulit. Ilan po sa inyo ang nakaranas na ng matinding krisis sa inyong mga buhay? Yeah, I believe every one of us would say yes to that because every now and then, alam po nyo, tayo ay nakakaranas nito. Ano po? Now, there are many different crises in life. Number one, sabi niyan, health crisis. Ano po?
So maraming iba't ibang mga krisis ang dumarating sa ating mga buhay. Number one, health crisis. Yung ating kalusugan. Ano po? Biglang-bigla sasabihin sa iyo ng doktor, no? O may sakit ka. O sabi sa iyo ng doktor, you have 6 months to live. Anong gagawin mo? Malaking krisis sa buhay yon. Hindi ba? So alam mo, maayos ang pakiramdam mo. Nabalta ko kamakailan lang sino yung announcer sa TV. Ayun, si Mike Enriquez. Parang, lagi kong pinapanood yun this morning eh. Every morning, lagi kong pinapanood. Gusto ko siyang nag-present ng news. Tapos biglang-bigla, nabaltaan ko, namatay. Sabi ko, ano nangyari? Alam ko, maayos siya. Diba? Tapos biglang-bigla, matay siya. Bakit kuminsan po dumating sa atin ang health crisis? Hindi ba? So, lahat po tayo madalas ay kuminsan ay naranasan natin. Ito, madalas, yung financial crisis. Ilan po sa inyo this morning ang nakakaranas ng financial crisis, magsabi ng maliit na amen. Ngayon, kung malaki ang iyong financial crisis, kailangan malaki ang amen mo. Amen. Okay, I believe every one of us, every once in a while, nakakaranas tayo ng financial crisis. Diba? Hindi naman sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, may pera tayo, may mga panahon na nagkikipit tayo, di ba? May panahon na nawalan ng trabaho si mister, lalong-lalo ng pandemic, may panahon ng business ay mahina. Hindi ba? So kapag tayo nakakaranas yan, they call that financial crisis. And then next is, kung minsan po nakakaranas tayo ng emotional crisis. Yung biglang-bigla, nalulungkot ka, biglang-bigla ay meron kang problema dumarating na nagiging dahilan kung bakit ikaw ay nag-worry, naliligalig. So every one of us experience emotional crisis in life. Ano po? At kapag hindi natin ito na-manage ng maayos, alam po yung marami sa mga nagkakaroon ng emotional crisis, nauuwi po sa mental institution. Ayan. Alam po yung nauuwi po sila sa mga paggamutan, sa mga may problema sa isip. O otherwise naman, kung minsan nakakaranas tayo ng family crisis. Sa pamilya, may problema. Hindi ba? Mga anak, laban sa mga magulang laban sa anak, o kapatid, laban sa kapatid. May hindi pagkakasundo, may mga problema sa loob po ng pamilya. Madalas tayo po ay nakakaranas ng family crisis. And then, next yung iba, nakakaranas po ng spiritual crisis. Nalulumo, nalalamig sa pananampalataya, lumalayo sa Diyos. Ano po? Ang tawag dyan ay spiritual crisis. Yung iba naman, sa trabaho, work-related crisis. Meron kang hindi kakasundo sa opisina. Ayaw mo nakikita yung boss mo. Meron pinagagawa sa yung ayaw mo. Ang kumpanya mo. Hindi ba? So every one of us, different areas of our lives, nakakaranas po tayo ng crisis. Now the question is this, how do you manage the crisis that comes into your life? Paano po ba natin ito minamanage? And the question is, are you able to manage this crisis properly? Yan. So kapag ka po hindi raw natin na-manage ang iba't ibang mga crisis na dumating sa ating mga buhay, number one, problems becomes more complicated. Ano po? Kapag ka daw po hindi natin na-manage ng tama, yung problema lumalaki. Di ba? Yung maliit na problema, lumalaki at nauuwi sa paghihiwalay. Nauuwi yan sa violence. Nauuwi sa iba't ibang mga bagay. Kaya kailangan po marunong po tayong mag-manage ng ating mga problema o di naman kaya ng mga krisis sa buhay. Problems becomes more complicated when you are not able to manage your problems or your crisis in life properly. And then, you incur loss. Kung ikaw ay may kumpanya, kung ikaw ay may business, kapag ka hindi mo na manage ng tama, yung crisis ay yung business, maglulos ka ng malaki. Malaki ang mawawala sa iyo. Ano ba yung dalawang malaking kumpanya na wala ng maraming mga subscribers? Meron eh. I think it's Disney ba or what? And the other one? Ang dami nila na walang subscribers. Ano po? And then sabi niya, you will incur losses and then health issues will arise. Kapag ka hindi mo alam, minanage yung krisis sa buhay,
alam po niyo, nagkakaroon tayo ng health crisis. Nagkakasakit ka sa pag-iisip, lahat-lahat. Alam po niyo, kapag ka sa kakaisip, madalas po ay nagkaka-ulcer ang tao. Alam po niyo, sa sobrang pag-iisip, isa po sa nagiging, ano po noon, yung nagiging, sabihin natin, nagiging resulta noon is nagkakaroon ng ulcer ang tao. And then, nagkakaroon ng psychological problems and stress. Kapag ka hindi ka marunong mag-manage ng krisis sa buhay mo, you're going to have psychological problems and stress in your life. And then number 5, you're going to lose or weaken your faith. Panglima, ano po yung manghihina ka sa pananampalataya? Up to the point that one day you find yourself backslider ka na pala. So therefore, it's very important for every one of us to manage crisis. Amen. Now this morning, titingnan natin how to manage crisis. At alam po ba ninyo, kung meron siguro isang tao na makikita po natin who was able to manage all the crisis in his life properly, alam po niyo, pinakamodelo natin dyan ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Si Jesus, like every one of us, he went through a lot of crisis in his life. Marami po siyang pinagdaanan. Bagamat siya ay Diyos na nagkatawang tao, alam po niyo, pinahintulutan niya na siya ay dumaan sa maraming krisis ng buhay natin. Nang sa gayon, maunawaan niya. At alam natin na naranasan po ng Panginoon ang lahat ng pinagdadaanan natin. Okay. Now, Jesus is our best example on how to manage or handle the crisis in life. Bakit po? Number 1, si Jesus, napakarami po niyang enemies. Ano po? Si Jesus, because of His teaching, because of His stand for righteousness, ang dami po niyang naging kaaway. Kaaway niya yung mga Pariseo, mga Sadiseo, ang daming galit sa Kanya. Alam po niyo, madalas kapag ka ikaw ay nagpapakabait, ang daming galit sa iyo. Di ba? Alam mo, sa opisina mo, ikaw ay straight. Hindi ka gumagawa ng kalokohan. Honest ka. Lahat ng kasama mo sa opisina, lahat sila gumagawa, galit sila sa iyo. Di ba totoo? Ha? Iba ang tingin sa iyo. Gusto nila mawala ka. Bakit? Kasi baka mabuking yung gawa po nila. Di ba? So, when you stand for righteousness in the workplace or wherever, many people are not going to be fond of you. Kapag ikaw ay matuwid, nagpapakamatwid ka. Sa opisina, saan man, alam po niya, maraming hindi matutuwa sa iyo. Kasama mo sa opisina, hindi matutuwa. Ang matutuwa lang sa iyo, yung boss mo. Tsaka siguro may area ng kumpanya. Hindi ba? Pero all the rest, kala mo kung sino? Diba? Kala mo kung sino? Diba? Lahat gumagawa, lahat merong under the table, liban sa iyo. Diba? So alam po niyo si Jesus, because He stood for righteousness, ang dami niya naging kaaway. Tandaan mo to, kapag ka nanindigan ka sa katwiran, maraming hindi matutuwa sa iyo. Now the question is this, are you going to stand up to your integrity? That's the big question mark. Ano po? Mapapanatili mo ba ang iyong integrity sa kabila po ng lahat ng mga nasa paligid mo gumagawa ng hindi tama? Well, Jesus was able to, yung po kanyang integrity talagang hindi niya kinompromise yung integrity niya. So Jesus, because of His stand for righteousness, marami siyang kaaway. Kayo po, marami ba kayong kaaway? Ayan, sa Facebook, ang dami yung kaaway, di ba? Ano yung Facebook? Sa totoo lang, yung mga nandun, hindi nyo naman talaga friends eh. Di ba? Kunwari, friends, ang dami mong friends. Di ba? Tuwang-tuwa ka. Ang dami mong friends, meron kang 10,000 friends. Pero sa totoo lang, hindi naman totoong friends yun eh. Ang totoong friend, pagka oras ng pangangailangan, nandun sila. Di ba? Ang totoong friend ay yung pinagpipray ka. Yun ang mga totoong friends. Pero yung kapag ka nag-post ka, tapos hindi nila gusto, ay ibabash ka. Nakita po ba niyo yung yung nanutok ng baril doon sa doon sa nag-Ubay? Ha? Di ba? Kung ano-anong larawan yung ilalagay ngayon sa mayroong mahawak siya ng gitara. Nag-ano siya yung
nag-ano ng mga sound system, kung ano, umahawak ng microphone, maawit. Ang bira ka, kung napakalupit ng mga tao. Di ba? Alam po nyo, sabi ko, ayoko na mag-add ng insult to injury. Yung ginanon na nga yung tao, di ba? Binas na siya, social media, tapos ang dami pang kung ano-anong pinagsasabi laban sa kanya. Pero alam po nyo, yung totoong kaibigan na yung nasa, sa kabila ng lahat ng nangyayari siya, nandyan sila. Okay. Now, makita po natin dito that Jesus, sabi niya, his life has always been in danger from the day of his birth. Herod already wants to kill him. Si Jesus po, maraming krisis na pinagdaanan yan. Maraming nagtangka sa kanyang buhay. Baby pa lang yan. Gusto na siyang patayin ni Haring Herodes. King Herod, pinili niya siyang patayin. And when he grew up, alam po nyo, yung mga Pariseo sa Sadduceo, nag-ahanap lang sila lagi ng pagkakataon na siya patayin. Now, try to imagine that living a life always in danger. Di ba? And then, sabi nga dito, he experienced extreme hunger and thirst during his 40 days of prayer and fasting. Naranasan niya kung paano ang magutom at mauhaw for 40 days. He was accused of being demon-possessed and being crazy. Pinagsabihan siya na siya ay demon-possessed, na siya ay nasisirain ng ulo. Aba, masakit yun. Diba? Kung halimbawa sabihin sa'yo, babaliw ka na. Diba? May demonyo ka, Just imagine, kay Jesus po, sinabi lahat yan. And then, he was in constant battle with evil spirits. Lagi nakapalibot sa kanya yung mga evil spirits. He was rejected, ridiculed, and called names. Kung ano tinawag sa kanya. His own brothers did not believe in him. Mismong mga kapatid niya, hindi naniwala sa kanya. He was betrayed and deserted by his disciples. He was sentenced to death and without a just trial. He was subjected to beatings and finally through crucifixion. So therefore, kung titingnan po natin kung merong isang tao na siguro magiging modelo natin on how to handle crisis in his life, it is none other than Jesus. So therefore, if we're going to look for an example or a model, how to manage crisis in our lives, it is none other than Jesus. Matthew chapter 26, verse 36 to 41. Basahin po natin. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Verse 39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Then he returned to his disciples and found them sleeping. "Could you men not keep watch with me for 1 hour?" He asked Peter. "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak." Now, dito po sa Matthew chapter 6, Matthew chapter 26, verse 36 to 41, we're going to see Jesus experiencing one of the greatest crises in his life. Makikita po natin dito ang ating Panginoon Jesus, he was just about to experience the greatest crisis in his life. Siya ay malapit na ipagkanulo ni Judas. Judas is about, talagang siya, ibenta siya. And then, he was just about to face death. Now, try to imagine, of course, Jesus knows all of this. Alam niya na yung isa sa kanyang 12 alagad, tatalikuran siya. He's going to turn his back on him and sell him for 30 pieces of silver. Besides that, he knows he's facing death. Alam niya, umaharap na siya sa kanyang kamatayan. Alam po niyo, sabi nga nila, the fear of death, ayon daw pong, the fear of death, sabi niya, is greater than is greater than death itself. Yung alam mo yung mamamatay ka na. Yung takot daw, alam po niyo, mas matindi daw po yung naiisip mo na mawawala ka na sa babaw ng mundong ito than death itself.
So Jesus knew that he's about to die. And try to imagine that crisis in his life. He know that yung taong kanyang inalagaan, disciple, every one of them are going to desert him. Walang matitira, lahat sila, iiwanan siya mag-isa. And then not only that, he's facing death. So try to imagine that crisis is facing on the time. That is why when he prayed, the Bible said, na siya po ay nung siya nananalangin, tumulo ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. That is what the Bible is saying. Because of stress and because of that crisis in his life, Jesus experienced the most, sabihin natin, pinakamahirap na krisis sa kanyang buhay. But how did Jesus dealt with that crisis in his life? Paano pong inharap ng ating Panginoon Jesus ang napakalaking hamon o krisis na yun sa kanyang buhay? Alam po nyo, ganun din po tayo. I believe every one of us, at one point in our lives, we are facing a great crisis in our lives. But how should we deal with this crisis? Number one, stay calm and face the situation. Una, paano po natin haharapin ang mga krisis ng buhay? Number one, stay calm and face the situation. Kalmado ka lang. Kalmado ka lang. Now, tingnan po natin si Jesus dito. He never panicked. Hindi siya nagpanic. Hindi siya magkanya-kanya na tayo. Kanya-kanya na tayong buhay, kanya-kanya tayong takbuhan. Kasi wala na, tapos na yung ministry natin. Tapos na, malapit na ako yung pagkanulo, malapit na ako mamatay sa krus. Hindi siya tumakas, hindi siya tumakbo, kundi inarap niya ng buong tapang ang krisis na yon sa kanyang buhay. With all calmness, hinarap po niya yung kanyang accuser, yung taong magkakanulo sa kanya, and all of those soldiers na huli sa kanya. Calmly, Jesus Christ, alam po niyo, he faced the situation calmly. Now, ikaw kaibigan, when you are about to face a crisis in your life, how do you face it? Natural na tayo mangamba. Natural tayo ay matakot. But in spite of that, kailangan po maging kalmado lang tayo. Amen. So number one, pagka may problema, pagka may crisis sa buhay, the first thing that you need to do is to be calm. Amen. Huwag kang mataranta. Kalmado ka lang. Kalmado ka lang. Alam po nyo, kaming dalawa ni Pastora, every now and then, whenever there is a crisis in our family, alam po nyo, we try to stay calm as much as possible. So, lagi kami nagtatanungan ni Pastora. Sabi niya, kapag may hinaharap kaming krisis sa buhay, anong pakiramdam mo kanya? Meron ka bang peace sa heart mo? Hindi naman ako nangangamba, meron akong peace. Sabi ko, ikaw, meron naman akong peace, sabi niya. Alam po nyo, whenever we are facing a certain crisis in life, if you have that peace in your heart, then you know that God is in control. Amen. Katulad po ngayon, yung aming twins. Yung aming twins na na-diagnose silang yung sama ng metabolism na Then sinerge ko sa Google kung ano yon. Akala ko, yung simple lang. So, sinerge ko sa Google, pala, medyo hindi maganda. Hindi maganda, no? Hindi maganda yung parang yung magiging dulo nun. Pero nagtatanong kami ni Pastor, ano ba pakiramdam mo? Wala naman ako. Tahimik lang, peaceful ang heart ko. Peaceful ang heart ko, sabi ko. And then pinagmamasdan ko yung twins namin, okay naman silang mag-feed, lumaki na nga. Then we know that everything will be well for them. Hindi kami nangangamba. Bakit? Kasi alam namin na sila ay nasa kamay ng Diyos. At alam namin false positive yung kanilang diagnosis. And we're expecting the result to come this week. And we know na false positive yun. We know that they are well and they are okay. Because sa pamilya namin, masaya kami. So hindi kami niligali. We stay calm as much as possible because we believe we have a God in heaven who's able to do miracles. Amen. So kaibigan, kapag ikaw ay may krisis sa buhay, kalmante ka lang.
Amen. Huwag kang mataranta. Huwag kang matakot. Bakit? Meron kang isang Diyos sa langit na nakikita niya lahat ng bagay who is in control of everything in our lives. Nung si Jesus po, alam niya na siya ay haharap na siya sa kanyang kamatayan. Na siya ay iiwanan ng kanyang mga alagad. And iyon po ang pinaka-highlight ng kanyang buhay. Yung crisis na yon na kanyang harapin. You know what? Jesus faced everything calmly. Hinarap niya ang sitwasyon na yun very calmly. So what he did is that he gathered his 12 disciples, business as usual. Tinipon niya kanyang 12 alagad, and then he prepared them for what is about to happen. Rinedy niya yung kanyang mga disciples. So number 1, when you are facing crisis in life, stay calm and face the situation. Matthew chapter 8, verse 23 to 25. Then he got into the boat and his disciples followed him. Without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him saying, Lord, save us, we're going to drown. So isang araw po, nakasakay sa bangka ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. At sila po ay lilipat. Lilipat sa kabilang ibayo. And then biglang-bigla ay merong isang malakas na bagyong dumating. Out of nowhere, ay biglang dumating ang malakas na bagyo. And all of the disciples were afraid because they know that they're going to die. Alam niyo, mamatay na sila. Sabi nila, katapusan na natin ito. Just imagine, I was trying to imagine that these people are fishermen. Sanay po sila sa dagat. Sanay po sila sa malalaking waves. Sanay sila sa bagyo. But on the particular day, they know they're going to die. Alam nila, dahil sa lakas ng bagyong iyon, nangamba sila and they know they are in danger. Yung bangka po siguro, I was trying to imagine talagang talagang yung bangka talagang sumasabay sa alon. And then, you know what Jesus is doing? He's sleeping. Tulog si Jesus. Samantalang yung lahat ng mga alagad, sila po ay naliligalig, takot na takot. Si Jesus na mahimbing na natutulog. In the face of danger, Jesus is sleeping. Bakit po? Anong makikita natin dito? Jesus stay calm even on the fiercest storm during that time. Bakit? Kasi alam niya that God is in control. Amen. So kaibigan, kapag may bagyo sa buhay mo, tandaan mo, kalmado ka lang. Kalmado ka lang. Whatever it is, problema sa opisina, problema sa bahay, problema sa health mo, everything. So unang-una, the first thing that you need to do is do not panic. Huwag kang magpanic. Kalmado ka lang. Amen. Just stay calm. Okay. And then, sabi, number 2, Number 2, pray and submit to the Father's will. Ikalawa, meron bang krisis sa buhay mo? Anong gagawin mo? Mag-pray ka at mag-submit ka sa kalooban ng Diyos. When Jesus was about to face the greatest crisis in his life, what he did is that he went to Gethsemane to pray. Ang ginawa po niya, nagpunta siya sa Gethsemane, isinama yung kanyang 3 alagad, specifically to pray to God. So I believe when every one of us are facing any crisis in life, one of the things that we need to do is go to your Gethsemane. Prayer ang sagot dyan. Alam po niyo si Jesus, though He is God in the flesh, He knows the value of prayer. He knows the value of prayer. Kaya ang ginawa po niya, when facing the greatest crisis in His life, He went to Gethsemane and then doon po siya, nagpray po siya. Nagpray siya doon. Ikaw kaibigan, kapag may dumarating na krisis sa buhay mo, what is your first reaction? Ano ang unang reaction mo kapag may krisis sa buhay? I believe one of the first things that you need to do, or second thing, besides being calm, is
prayer. Amen. Kung si Jesus nag-pray, tayo pa kaya? Amen. Kung si Jesus, nung dumaan siya sa matinding pagsubok na kanyang buhay, ang kanyang ginawa ay nanalangin, tayo pa kaya? So therefore, when you are facing any crisis in life, you should pray and submit to the Father's will. Madalas may pangyayari sa ating mga buhay na hindi natin lubos maunawaan. And we ask God, nagtatanong tayo, Diyos ko, bakit? Di ba? Diyos ko, bakit? Bakit ako? Bakit hindi na lang yung kapitbahay ko? Bakit hindi na lang yung biyanan ko? We are pointing to other people. Lord, we are saying, Lord, why me? Why me? Now remember this, if God ever allowed something to happen in your life, it is always for a purpose. Laging may dahilan ng Diyos. Laging may magandang dahilan ng Diyos. So, when you are facing crisis in your life, second thing is you need to pray and submit to the Father's will. You may not fully understand the purpose of God. Nevertheless, kailangan po matuto tayong magtiwala. Ang sabi ni Jesus, Lord, not my will, but thine be done. Lord, sabi niya, kung pwede lang, sabi niya, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Lord, ayoko to, mahirap ito, Lord. Ama, sabi niya, pero Lord, it's not my will, but your will. Hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang maganap. So, he submitted himself totally to the Father's will. Kaibigan, kapag may krisis sa buhay, tanungin mo si Lord, Lord, ano po ang purpose ng krisis na ito sa buhay ko? You have to ask God. Ano po? Tanungin mo ang Diyos kung ano ang dahilan kung bakit pinagdadaanan mo ang krisis na yon sa iyong buhay. Amen. And believe that at the end of that crisis is still going to be well for you. Amen. Alam ni Jesus na ang ibubunga ng kanyang kamatayan ay para sa ating kaligtasan at para sa kalwalatian na naghihintay sa kanya sa piling ng kanyang Ama. Amen. So, yung number 2, kapag may pinagdadaanan ka, kaibigan, prayer lang katapat niyan. So, I believe the first things that we need to do when you are going through crisis in your life is to pray. Halimbawa, nasermon ka ng boss mo. Hindi ba? O tapos noon, parang gusto kang ma-terminate. So, anong gagawin mo? Magpapanik ka ba? Hindi. Are you going to go through Facebook para mag-post na kung ano? No, the first thing that you're going to do is to pray. Lord, I do not fully understand why this is happening in my life, but I trust you, Lord, that you have great plans for my life. Amen. So kailangan po, anuman pong mga krisis ang dumarating sa ating buhay, kailangan po, tandaan natin, mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Nung kami po'y nasa Saudi Arabia, alam po nyo, yung mga kasama ko doon ay lahat po kami, talagang very active kami sa church. Very active kami sa church. Nung pag-uwi ko, a few months later, yung mga kasama ko sa church, alam mo nyo, isa-isang pinagdadampot. Pinagdadampot sa kalang mga barracks, sa kalang mga kumpanya, ikinulong. Ikinulong sila. Bakit? Kasi doon, bawal ang mga pagtitipon ng mga tulad nito. Bawal. So, pinagbabawal. So, kasi po kami, may church kami doon, may pagtitipon kami, at meron pong isang Pilipino doon na Muslim. Meron isang Pilipino Muslim na umattend ng church. Akala namin, talagang na-convert siya. Akala namin, talagang totoong naging Kristiyano. Alam mo yung kanyang ginawa? Isinumbong yung mga leaders ng church doon po sa mga authorities. Kasi po may bayad yun. Kapag nakapagsumbong ka, bibigyan ka ng pera. So ang ginawa po, sinumbong yung mga leaders ng church, ang patason, isa-isang dinampot sa kanilang mga kumpanya, sa mga barracks, at ikinulong. Nung sila po yung maadala sa kulungan, doon na lang sila nakita-kita, uy, nandito ka rin, kanya. 10 po silang nakulong. So yung iba, I think 1 or 2,
They were even flogged on Fridays. Yung palo, Friday kasi yung Friday yung mga nahuling ganun, pinapalo sa likuran. So I think one or two of them experienced that. So tapos po doon nakulong ng I think 2 weeks up to 1 month, ayun, pinauwi ng Pilipinas. Ang gaganda ng mga trabaho doon. Ganda ng mga trabaho. So yung isa, si Brother Rick, yung sa kasama ko, pinutan ako sa bahay. Pastor, sabi niya, anong nangyari? Nakahuli tayo, napauwi tayo. Paano yan? Pastor, ito kanya, wala akong trabaho, kanya Ang laki ng sweldo niya sa Saudi, no? Tapos pinutan ako sa bahay, alam po niya, nagaan na lang siya yung subscription ng magazine. Sabi niya, Pastor, nagtitinda na lang ako ng mais sa palengke. Just to survive. Para mag-survive, ang ginawa po niya, dahil nawala ng trabaho, napauwi ng Pilipinas, naglako ng mais sa palengke para buhayin lang yung kanyang pamilya. But you know what God did? Yung isa sa mga napauwi, napasok po siya sa isang malaking kumpanya, power plant dito sa Nabotas. Naging manager siya. Ano po yung nangyari? Mas malaki pa yung sweldo niya dito kaysa sweldo niya sa Saudi. So, nung siya po yung napauwi, naging manager, tinawagan niya ito lahat ng mga kasama niya. Oy, kanya, kayo dito, kanya, dito na kayo magtrabaho. Sabi. So, yung po sila, yung mailan, napasok po sa trabaho sa Nabotas, mas malaki pa ang sweldo nila nung sila ay nasa Saudi. It was after that time that they were able to understand kung bakit. The first time, Lord, bakit? Paano ito? Wala na akong trabaho. Paano yung pamilya ko? And so on and so forth. But they didn't realize that God has a better plan for them. Amen. Nawalan ka ng trabaho, huwag kang mag-alala. May bibigay si Lord na mas maganda. Amen. Iniwanan ka ng boyfriend mo? Ha? Huwag kang mag-alala. He doesn't deserve you. Amen. Bibigyan ka ni Lord ng mas deserving. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Alam po nyo, whenever you go through any crisis in life, remember always to pray and submit to God's will. Maaaring hindi mo maintindihan, hindi mo maintindihan bakit nangyari. Pero alam po nyo, ang Diyos, meron siyang higit na mas magandang plano sa iyong buhay. Pagkauna masakit, ang sakit kapag may pinagdadaanan tayong krisis sa buhay. Tinatanong natin ang Diyos, nagtatampo tayo. Pero you did not know that God has a better plan for you. So number 2, pray and submit to God's will. Matthew chapter 26:39. Sabi niya, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Panginoon, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Amen. Now the question is this, are you willing to submit your will to the Father's will? Willing ka ba na isuko ang lahat, magtiwala sa Diyos, magtiwala sa Kanyang masigit na mas magandang plano sa iyong buhay? Number 3, do not deal with the crisis alone. Seek spiritual support. Alam po niyo si Jesus, nung siya yung maharap sa malaking krisis na kanyang buhay, he took 3 persons with him, Peter, James, and John. Ang sabi po sa Matthew chapter 26, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Kaibigan, huwag mong solohin ang problema mo. Huwag mong solohin ang pagharap sa krisis. So, what do you need to do? Kailangan mong you must seek spiritual support from others. Kapag may pinagdadaanan ka, huwag mong solohin. Ano ginawa ni Jesus? Isinama niya yung 3, Peter, James, and John. At ang sabi niya sa kanila, samahan niyo ako. Sabi niya.
Manatili kayo dito kanya, ako'y pupunta roon, ako'y mananalangin, sabi niya, and support me in prayer. Kung si Jesus po, alam po nyo, being God in the flesh, humingi siya ng spiritual support. Tayo pa kaya? Kapag may problema ka, pag may pinagdadaanan ka, seek people who are going to support you in prayer. Who is going to give you moral support. Huwag mong solohin yung problema mo. Puntaan mo yung cell leader mo. Mentor, may problema ako. Pwede mo akong samahan sa panalangin. Pastor, pwede po niyo akong pag-pray. O din naman sa group chat po natin sa church. Meron po tayong group chat. Ano? And I encourage every one of you, please join our group chat. Nasa gayon po kapag meron kayong prayer request, ay nalalaman po natin, ay naipag-pray po yun. Okay? So, seek spiritual support from your leaders and those people who truly care for you. Pero kailangan mag-ingat ka. Ano po? Kung sino pinagsasabihin mo ng mga problema mo, ng krisis sa buhay mo. Baka i-chismis ka. Baka i-marites ka. Hindi ba? Okay. Kailangan po mag-ingat. Yung mga taong alam mong nagmamalasakit sa iyo, dun mo sabihin. May mga taong nagmamalasakit ba sa iyo? Meron. Number one, ang pamilya mo. Ikalawang, cell leader mo, kasama mo sa cell, ang pastor mo, mga leaders ng church. Na alam mo na kapag sinabi mo sa kanila, ano man ang pinagdadaanan mo, these people are really going to pray for you. So number 3, do not deal with crisis alone. Huwag mong solohin, kaibigan. Find people whom you can trust and tell them what you are going through. Amen. Alam mo, kapag sinabi mo yung pinagdadaanan mo sa iba, number 1, merong magpipray sa iyo. Ikalawa, gumagaan ang loob mo kapag kayan ay nasasabi mo sa iba. Amen. So, seek spiritual support. Kaya po, napakahalaga na ikaw ay merong cell leader. Napakahalaga na meron kang cell group. Bakit? Kasi yung cell group mo, yung cell leader mo, sila yung kaakibat mo sa lahat ng mga krisis na pinagdadaanan mo sa iyong buhay. Sabi ni Pastora sa akin kanina, Pastor, pwede kaya natin malaman kung sino nang nasa church na hindi pa kabilang sa cell. Sino po ang nandito na wala pa po sa cell group? Pwedeng itaas ang kamay. Yung hindi pa kayo nag-a-attend ng cell group, huwag po kayo maya, okay lang. Taas po tayo ng kamay. Yan. Salamat sa mga honest people na yan. Salamat. Ano? Alam ko marami pa dito, ano? Marami pa dyan. Okay. You still don't belong to a cell group. You know what? Dapat po lahat po tayo maging membro ng isang cell group. Bakit? Because they are your spiritual support. They are the ones who are praying for you. They are the ones who will encourage you. Encourage ka na. Sa panahon na mayroong pinagdadaan kang krisis, sila po yung katulong mo, kakibat mo. So seek spiritual support. Sabi po dyan, Matthew chapter 26, Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane and said to them, Sit here while I go over there and pray. Alin kayo, sabi niya, samahan niyo ako. Samahan niyo ako, huwag niyo akong iiwanan. So yung kanyang mga disciples, sinamahan si Jesus. Habang si Jesus ang sabi po dyan, he began to be sorrowful and troubled, but his disciples were there to support him in prayer. Though nakatulog sila. But they were there. Jesus knows as he was praying there were 3 people right there who are supposed to pray for him. And it gives us so much, alam po nyo, so much, yung assurance. Alam mong may nagpipray sa'yo. Kaya alam nyo po, alimbawa sa amin, anumang krisis na aming pinagdadaanan sa aming buhay, alam namin, may mga taong nagpipray sa amin. And because of that, we have that assurance, alam po nyo na kami ay, may nagpipray sa anumang concern namin sa aming mga buhay. And we feel so good. We feel so good because we know that there are people who are praying for us. So in the very same way, kailangan po lahat po tayo, meron po tayong backup. Ano po? Sa magitan po ng ating mga cell group. And then, number 4, hold on to God's promises. Hold on to God's promises. Isaiah chapter 41, verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous
right hand. Ano po? Pang-apat, panghawakan po natin yung mga pangako po ng Diyos. Kung may pinagdadaanan ka, kaibigan, kung merong krisis sa buhay, tandaan mo yung mga pangako ng Diyos. You can always rely on God's promises. Ako po, every now and then, whenever there are crises in our lives, I always quote Bible promises. Tinatandaan ko yan, yung mga pangako ng Diyos. Inaangking ko yan. You know what? Kapag ka po may krisis sa buhay, that's the time that you can withdraw from God's bank in heaven. Diba? Everything that you did, para tayong nagbabangko sa Diyos. Ano po? Every time there is a crisis in your life, ang sabi ni Pat Robertson, sabi niya, nung nagkaroon daw po ng sakit yung kanyang asawa, sabi niya, Lord, sabi niya, it is time for me to withdraw, sabi niya, from my deposits in heaven. I ask for the healing of my wife. Parang ganun. So, every one of us, sabi niya, so do not fear, for I'm with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaibigan, kung merong krisis sa buhay, pangako ng Diyos, sabi niya, huwag kang matakot. It is normal na tayo matakot. Parang sabi niya, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Huwag kang matakot. Meron kang Diyos sa langit who is in control of everything. Di ba? Sabi niya, huwag kang matakot, for I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan, ang sabi ng Diyos. So when there are crises in our lives, let us hold on to God's promises. Kaibigan, kapag may krisis sa buhay, pangawakan mo ang salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na meron kang verses na memorize. Memorize all of the promises of God in the Bible. So that during times of crisis, meron kang huhugutin. Meron kang mga pangako ng Diyos na aangkinin. But if you don't know any verses in the Bible, wala kang alam na pangako ng Diyos sa Biblia, paano mong i-claim ang mga promises na yan? Ano po? So every one of us, kapag ka nakabasa ka na isang promise sa Bible, isa puso mo yan, isa ulo mo yan, isa ulo mo yan. Halimbawa ako po, every time parang fearful ako. Kinu-quote ko yung promise of the Lord. For God has not given me the spirit of fear, but of love and power. I claim that promise of God in my life. Pag kami kulang, for God, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So laging merong verse, Bible verse na inaangkin. So kailangan po sa atin, sa pagbabasa natin mga Bible, kailangan lagi mong inaangkin ang mga verses na yan. Sinasaulo mo yan, sinusulat mo yan. Bakit? Because during times of crisis, yan ang mga pangako ng Diyos na pwede mong angkinin. Amen. And then number 5, lastly, sabi niya, trust God. Trust God. Let Jesus direct and walk you through the crisis. Panglima, magtiwala ka sa Diyos. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Sabi dito ganito, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. This is one of my favorite verses in the Bible. Alam po yun, ako'y bagong Kristiyano, ito ang isa sa pinakaunang-unang verses na isinaulo ko. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sino po sa inyo ang memorize na po ang verse na ito? Ha? Alam po nyo, memorize this verse. Memorize yung verse na ito. This is one of the most beautiful verses in the Bible. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Sabi niya, and lean not on your own understanding. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling kaisipan. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kaibigan, alam mo, during times of crisis, you must learn how to trust God. Matuto kang magtiwala sa Diyos.
Ang hamon niya sa atin ay ganito, trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. Jesus, during that time, though He knows, pero tayo po madalas, hindi natin maintindihan naman nangyayari sa ating mga buhay. You always ask God, Lord, why is this happening? Pero dito po sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, ang sabi niya, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Pwede po natin basahin ito sabay-sabay yung verse na ito. Gusto ko tayong lahat. Yan. Sige, basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Trust. One more time, yung malakas po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Trust. In all thy ways. Ano po yun? I would like every one of you to memorize this verse. Because this verse is very useful. When there are some crises in your life, God is challenging us. You just have to trust me. You just have to trust me. Alam mo yung mga panahon na may pinagdaadaanan tayo, that is the time wherein trust operates. That is the time that faith operates in our lives, that we can trust God. Ang sabi ni Lord, meron bang krisis sa buhay mo? Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Sabi niya, don't try to understand everything. Huwag mo nang pilit na maintindihan ang lahat. You might not be able to understand everything, but God says, sabi niya, just trust me. Just trust me. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Pwede tayong magkamali sa pangunawa natin. Ang sabi ni Lord, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. When you do that, God is going to walk you through the crisis in your life. Bakit? Because Jesus will direct you through the crisis in your life. We need Jesus to navigate us through the crisis in our life. Alam po yung kailangan po natin, si Jesus ang driver natin. Diba? Jesus is the driver of our lives. He knows the turns, every turns. Alam po, every curves and turns of our lives, He knows it. Kung ikaw ay driver, kung alaw mo si Jesus na mag-drive ng buhay mo, alam niya yung lahat ng pasikot-sikot. Alam niyo pa lahat ng pasikot-sikot sa buhay. At kailanman ay hindi ka mapapariwara when you trust God with every crisis that you are going through in your life. Kaibigan, learn to manage crisis in your life. Ano po yung number 1? Ano yung number 1 natin? Be calm. Ano po? Kalmado ka lang, kaibigan. Pagka may krisis, may problema, kalmado ka lang, harapin mo. Huwag mong tatalikuran. Huwag mong tatalikuran ang krisis o problema sa buhay. Harapin mo. Face it. Because no problem will be solved if you deny that there is a problem and turn your back on the problem. Harapin mo. Tulad ng ginawa ni Jesus. Stay calm and face the situation. Number 2, pray and submit to the Father's will. Mag-pray ka. Pagka may krisis sa buhay, mag-pray ka. Lord, ano man ang dahilan, Lord, kung bakit nangyayari ito, Lord, I submit to your will. And then number 3, do not deal with crisis alone. Get help. Kausapin mo isang leader mo, kausapin mo yung mentor mo, kausapin mo yung pastor mo, Pastor, kailangan ko po ng prayer. Pastor, ano po yung gagawin ko? May pinagdadaanan po ang pamilya namin. Pastor, ano po kaya yung dapat kong gawin? Seek help. Huwag mo solohin, kaibigan. Huwag mo solohin ang problema mo. There are people around who are more than willing to help you, to encourage you. So seek spiritual help. And then number 4, hold on to God's promises. Pangawakan mo yung mga pangako ng Diyos. Sabi nga ng Bible, for the promises of God are yes and amen. And then finally,
Trust God. Magtiwala ka sa Panginoon, kaibigan. Lord, this morning as we pray, pwedeng tayo lahat ay tumayo right now. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Kaibigan, sa umagang ito, I don't know what you are going through. Maaring merong krisis sa pamilya, krisis sa trabaho, krisis sa pag-aaral, or maybe your relationship with your wife or with your husband, medyo there's some difficulty. Maybe you are going through some rough time in your life. But how are you able to manage this crisis in your life? Kaibigan, you just have to trust God. He died on the cross for you. Alam po niyo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit? So that in every crisis in life, Christ will be there for us. Amen. As we go through the Lord's Supper this morning, pwedeng kunin natin, pwede nating pamigay. Today is our Communion Sunday, the first Sunday of the month. We remember what Jesus Christ has done for us at the cross. One of the reasons that He died on the cross, so that in every crisis that we overcome every day, Jesus. Ako na po tayo ng pagkakaloob. Babasahin ko lang po Psalms 103 verses 2 to 5. Ang sabi po doon, "Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like eagles." It is, minsan po sa atin ay hirap no na magpasalamat sa Diyos, pero napakadaling makalimot dun sa mga lahat ng magagandang ginagawa ng Diyos. Parang dahil wala tayong maisip na blessing na na-receive, kaya ang hirap magpasalamat. Pero alam nyo po ba, hindi naman kailangan na grand, no, na blessing muna bago tayo magpasalamat sa Panginoon. Like yung nakikita natin sa social media, no, na mga bagong bahay, kotse, travel around the world. Maganda po yan. Pangarap po natin lahat yan. At of course, no, lahat po tayo gusto nating maranasan yan. Pero sabi ni Lord, He will make all those things happen in His perfect time. Pero ano yung meron ka ngayon, kapatid? Anong meron kaya ako? I praise God, no, personally po sa life ko, dun sa mga ordinary things na nare-receive ko every day. What are those things? No, number one po, I praise God sa life na meron ako, no? Na meron po akong trabaho, pumapasok po ako Monday to Friday, pero pag hindi ako makapasok, nagsasahod pa rin. No po, yung mga ganong mga blessing, kailangan pong pagpasalamat. Ano pa yung mga pwede nating pagpasalamat? Salamat din po kay Lord sa daily protection niya kasi po araw-araw hatid sundo ako ng kapatid ko sa motorsiklo, no? At almost near to accident ang mga na-experience namin. But thank God for His protection kasi I'm still standing sa harap po ninyo, and that is because of God's protection. Ano pa? Ano po? Yung mga things na ordinary everyday na nangyayari po. Like ako, makailan lang po, bumagyo, no? Hindi, dumaan lang sa atin pala. Pero ang lakas ng ulan. No po? Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi hindi bumabaha yung bahay namin. Pero doon sa social media, nakikita nyo po yung mga bumabahang mga tahanan. And let's praise God for that. Amen? At isa pa pong pasasalamat, nakakabili naman ng mga bagay na gusto nating bilhin through credit card. Salamat po dahil nababayaran din naman on the due date. Ayan, no? So lahat po yan, simple man lang. Pero pag pagsama-sama mo mula sa umaga na paggising hanggang dun sa moment of your pagpunta mo sa bed at matulog, kung i-account nyo po lahat yan, these ordinary things will lead you to extraordinary thanksgiving. Isang malaking pasasalamat po sa Diyos na tayo po ay araw-araw na pinagpapalain niya. Ordinary man sa paningin natin, pero kung tayo po ay marunong magpasalamat, sila po ay maibabalik natin ng malaking pagpupuri sa Diyos. Ngayon pong umaga, I invite everyone na tayo po tumayo.
Sama-sama po tayong magpasalamat kung ano yung meron ka na hawak mo. No? Iyan ay binigay na ng Diyos sa iyo. And that is a way of blessing and giving back that blessing para sa Diyos. And you know what? Hindi man malaki yan or malaki man yan sa linagay mo, no? All of this ay dala ng pagpapasalamat po natin. Later, my challenge to you as you drop your tithes and love offering doon sa boxes natin, ang isasambit nyo po, salamat Panginoon because you are good to me. Na po, as you drop your tithes and love offering, let's pray. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pagpapala sa amin. Maraming salamat, ina-account po namin ang lahat ng mga pagpapalang patuloy mong binubuhos sa amin araw-araw. Inaalala namin ang mga mabubuti mong gawa. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mga answered prayers. Salamat sa proteksyon. Salamat sa aming mga pamilya. Salamat sa mga kaibigan. Salamat sa aming church. Salamat sa lahat ng binibigay mo sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw lang ang mabigyan namin ng papuri at pasasalamat sa aming mga pagkakaloob. Tanggapin niyo po ito sa aming mga offerings at ang aming mga kaya naming ibigay pa sa inyo, Panginoon. At inaalay din po namin yung aming mga ibang desires, ang mga plano namin, Panginoon, yung mga nahadikan po namin, hangarin ng puso namin, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng permisyon, Panginoon, na mangyari ito sa aming buhay ayon sa iyong mabuting kalooban sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Ito pong lahat ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen.